Good day mga kabasyong. So welcome sa aking YouTube channel. So dito sa video na to papakita ko sa inyo ang ignition timing ng contact point. So ang contact point is ganito ang itsura niya. Yan. Kita nyo. Compared to sa electronic. Yan. Ayun yung contact point na tinatawag. Yun. Yan. Kita nyo yan. So kapag contact point ang inyong sasakyan at gusto nyo ibago ang timing, ganito lang ginagawa ko. 10 degree. Yan. 10 degree. Nuts, 10 degree, 2E, nasa taas. Kapag di nyo makita yung nuts dito, yan, basihan nyo, ito na. Ito. Katapat lang yan, yan. 10 degree mga kabasyo nga, hindi 0. 10 degree. Piston timing yung 10 degree ha. Ito at ignition timing ng ating distributor. So yan. Kapag isasalpak nyo ito mga kabasyo, yan. Kita nyo yan? Hindi kayo mamamali dyan. Kasi kapag sinuot mo ng baliktad yan, hindi yan papasok. Yan. Hindi yan papasok dito. Never. Kahit anong gawin mo. So yan. Yan na timing. Itapat nyo yan. Makikita nyo yan. Yung marking na yan. Ito. At saka dito. Tapos, ito din. Yan. Then, may marka rin yan dito. Yan. Tapos, ito. Yan ang mga palatandaan na nandyan yan. So, ganitong ginagawa ko. Yan. So, open muna siya. Hindi ko pa, mga kabasyong Yan. Yun. Then dyan. Yun. Ito nyo? Yun. Pero ito, hindi na gumalaw yun. Yung nasa loob lang ang gumalaw. Tingnan nyo, pag babaklasin ko. Higpitan ko yan. Ito nyo yan? Yan. Tapat siya. Yan. Ang tanging mababago lang ay itong distributor casing. Iyon. Tapos ito, rotor. Makikita nyo itong distributor cap. Yan. So, number 1. Hindi mo na pwedeng ganyan yan. Lagay mo yung 4. Pwede para dito sa yan. Pero huwag nyo naman na sanang gagawin para hindi na mahilito-lito yung mga Sundin nilang natin by the book mga kabasyo. So, yan. Number 1. Lagay natin dito. Kasi ang ikot ng ating makina pagdating sa ating timing is pag ganito. Yan, pag ganun. Pa-rotate siya papunta rito. Paharap sa iyo. So, pag tinignan nyo yan. So, number 1. Hindi ganong makita. Ayan. Tanggalin ko. Yun. Kita nyo, number 1. So, lagay nyo yan dyan. Ngayon, pag tinignan nyo yung distributor nyo at baliktad, 4 ang nakalagay. Ito para sa mga contact point para hindi na malito. Ituturo ko na lang din. Pag nakita yung number 4 yung nandun, kasi minsan kasi nauupod ito Ito mga kabasyong, yan. Ngayon, ito yung senyales na doon mo siya ikakabit sa baba. May groove siya dyan. Yan. So, yan yung papasok dyan. Saktong-sakto yan. Hindi ka mamamali dyan. Yan. So, pasok siya. So, 1 yung nandun. Pero pag naupod na yun at siyempre, worn out na yung takip. Ganyan. Yan. Naipapasok siya. Pero tandaan nyo, kapag maglalagay kayo ng always, babaliktarin nyo lang. Kung sakasakali pag na-encounter nyo yun. Yung 4 magiging 1. Yung 4 tinuturo ko na para kung sakaling ma-encounter nyo.
yung 4 magiging 1, yung 1 magiging 4, yung 2 magiging 3, yung 1 magiging 4, yung 3 magiging 2. Kasi ang firing order is 1, 3, 4, 2. Ngayon, minus, add, plus, minus. Kapag na-encounter nyo yan, ha? Nakakalito, no? Pero wag na yun. Yun ang intindi nyo. Pag na-encounter nyo lang, ha? At least may base kayo. Yun. Basta 1. 1, 3, 4, 2. So, pag nilagay mo yun doon, 1. Ito yung 1. Ayan, nakita nyo sa takip. 1. Makikita nyo yung rotor. Nandun, nakatapat na rin sa 1. Ayan. Doon na siya. Patutok na. So, ready for firing na. So, yan yung timing ng ating contact point. So, yun lang mga kabasyong. Sana nabigyan ko ulit kayo ng idea with regards sa inyong pag-DIY. Hindi kayo malilito kung sakaling may mga katanungan kayo, just PM me sa ating Facebook page. So, like and follow na lang po kung hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page. Tapos, pa-subscribe na rin po dito sa ating YouTube channel para mas marami pa kayong matutunan or makakuha pa kayo ng mga kahit konting ideas lang with regards. Ngayon, pag nalilito kayo, just PM me, message me on my Facebook page. At kung maharap kong masagot kayong mga katanungan nyo, will be good. Yun lang. Maraming salamat. God bless.